Kalambuan, Dalagmana, usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kalambuan, Dalagmana. Davao, Mindanao, may adlaw. Yung alagad, Salvi Chato, diri sa Tulumanon, ang Kalambuan, Dalagmana. Kinisabang inyong higala sa kahanginan, Rafi Bermejo, may adlaw. O ga, siyempre, kumusta nga itong mga televiewers at mga tigpaminaw diri sa ato Tulumanon, ang Kalambuan, Dalagmana. Nga matod sa mga importanteng impormasyon, mga isyu kutang musud nun, nga ikaw, kitang tanan, manag-uban diri sa ato Tulumanon, ang Kalambuan, Dalagmana. Ang atong dinapit nga bisita, karong adlaw, ako sa businessman and sales professional, Mr. Angelo Abelardo Apo Aportadera, agi pagtibaya, sir. Mayong adlaw. Mayong adlaw, Sal. Siyempre, sa akong amigo na si Rafi. Ug sa tanan natong mga televiewers, ug pasalamat lang ko daan kang amigo natong si Congressman Carlos sa pag-imbita sa ako diri sa Kalambuan, Dalatanan. Okay, wala nga itong pinanggang Congressman karon Sals, no? Busy na kayo dito sa Kongreso. Busa atong hinabion ng usa ka negosyante o sales professional, no? Atong isgutan karon Sal sa atong pangawag informasyon, no, ang atong kaubang negosyante si Sir Apo. Kung may tungod niining rotating brownouts karon sa Davao City Sals, no, murag nagka-Jurassic naman ning atong syudad, no, walay kuryente. Unya ato pong isgutan kay Sir Apo, kung unsa po lang iyang panglantaw niining proposed bike lanes sa mga major highways nato dinhi sa atong nasod. Kunya dunay umaabot nga Pet Expo, no? K9 series kini siya Sals ug doon na po second daog Unity Cup atong pagkisayran si Sir Apo kung unsa ang mga kompetisyon ug siyempre pa di nato biyaan ang inyong mga pangutana gikan sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay Sals. Okay, Sir Apo Aportadera, maragdugay kang wa magabisita diri sa ato Tulumanon, ang Kalambuan, Dalatanan. O siyempre, kumusta man si Mr. Apo Aportadera? Okay lang gihapon ta. Padayon naman gihapon ta sa mga amigo nato dito sa atong distrito, no? Panagsa, maimbitahan po ta ako sa District 1. So, magpakita po na dito. Mutabang po ta kung sa kaya nato matabang dito. But syempre, kita nagpabisita ron sa negosyo o sa padayon gihapon sa akong mga private na activities. Kanang mention ninyo, kanang daog, no? Muna akong bagong project. Siyempre, negosyo sa Family Foundation na mo na livelihood. Maulang gihapon. So, daghang salamat kay na-miss din ninyo ko. Okay, ning ilado si Mr. Apo Aportadera isip nga usag ka negosyante ug sigurado sab nga usag ka sa labing mga napiktuhan din ba nining mga pagitabong brownout diri sa ato syudad sa Davao. Tama ba nga pangagap, Mr. Apo Aportadera? Tinuod na Sal, no? Tanawan ning si mga nahitabo sa tuaton. Kita, pag mainitan ta, dutag mall. Diba ako na ako'y tindahan sa duha ka mall dito sa Davao. Kapait na, pag mag-brown out, unsaon na lang nato mga customers dito. Ang mga customers, dilipod mo sulod. So, mawadan pod mig kita. Mawadan pod mig opportunity na mo na mabaligan ang mga produkto. No? So, tanawon nato mas dako na level ana. Kung tibok nasod nato, sige mag-brown out. So, ang sektor ng mga mall, for example, di ba? Wala na mawadan po sila mga customers. Unya, padayon lang ang gihapon ang bayad sa renta, ang bayad sa tao, ana. So, apektado gid ang atong mga negosyante ani. Kaning akong ginasulti, mga ginagmay pa lang ni na negosyo. Wa pa ilabot nitong mga gamay na factory, mga salon, for example. Kung saan nila pagpadagan sa ilang mga hair dryer, ani, ana. So, daghan kay mawadan og opportunity dili mapuntanan kaya og generator. Diba? So, affected yun tanan ug mga taga Davao dito, taga Mindanao. Dili sa brownout na nahitabo dili sa ato aton. Oo. Sir Apo, gi-anunsyo sa Davao Light and Power Company nga nagkagamay kuno ang ilahang alokasyon, no, ilang bahin gikan sa nabiling supply sa kuryente dinhi sa Mindanao. Usa man lang ang pasabot niini, moabot na hangtod 4 ka oras ang atong rotating brownouts ni Dakbayan sa Davao. Ang pangutana sa katawhan, isip negosyante, unsa ba kadako ang nahimong kadaot niini, no, sa inyong sektor, no, sa kinatubukan, Mr. Apo Aportadera, sir? Kanang 4 hours ni abot na gid na. Nakatilaw na tanan, no, murag nagsugod na gid ng 4 hours na brownout. Adto ta sa mas dako na scope. Ang brownout, mawadan gid og opportunity na magtrabaho o mag-operate
ang regular businesses. Di ba? Walay ilaw. Like I said, dili man tanan na i-generator. Butang na sa mga opisina, walay ilaw. Unsa na lang pagtrabaho sa mga tao na to? Di ba? Computer na, may battery ang computer, pero dili naman po na kadugay. Dili mo abot 4 hours. So, ang general productivity is definitely affected. Unya karon kung unsay measure nato diha, dili pa nato na makita nun. In the long run, dinha nato makitaan kung unsa gyud na naging epekto aning brownout sa to. Kay daghan gyud kay mga efficiencies na mawala. Kay dili man katabaho, bottom line. Ana lang man simple. Okay. Murag giingon sa Davao Light Salts nga makatabang kining coal fire plant, no? Gani maghimo daw sila coal dome. May pa ang coal kinay dome. Anyway, unsa sa tanaw nimo ang usa ka dakong rason nining nagpaluyong krisis sa kuryente karon na Mr. Apo Aportadera? Nabasahan lang nako no. 2010 nag-anunsyo na natay impending power crisis. Unya unsa naman doon 2014 na. 4 years ago. Wala gyud ta nakaprepara atong nauna pa. Okay? Ang atong mga dam dili enough na maka-hold og tubig, no? Unya samot na ning drought kay walay ulan-ulan. So wala gyud tay makuha og kuryente. So dili gyud ta naka-prepare aning maayo sa una pa. So kinihang lang gyud ni atong tanawon kung say mga nahitabo atong mga niaging panahon na. So mao nang rason kung ano wala tay power, kung natay power shortage ron. Pananglitan kung magkaistorya mo sa mga otoridad sa nagduman agad sa power sector, Mr. Apo Aportadera, unsa man ang imong gustong isulti ngadto kanila? Ako mo request ko na magdali-dali na lang silang paghimog alternative power sources nato, no? Pwede man ta moampo na ulan para makatabang din na sa generation of power, but kinihanglan gyud natay alternative sources. So maayo na lang ning avoid sa coal fire power plant, pero murag 1 year from now pa ni mahitabo. But at least na forward planning diha. Ako ang hangyo lang gyud nako diha, tabangan lang po ang mga katawhan sa information dissemination unsay pag-save sa kuryente, ug unsa pa gyud ang paggamit ng kuryente para dili lang po ta magsigig aksay-aksay ng mga kuryente diha, no. May nabiyahan sa nato ng kabahin sa kuryente, Rap, sa Apo Aportadera. Hindi ang totoo sa laing sugdanan, Sir Apo Aportadera. Kay si Congressman Carlo Nograles, kining doon na siya gipasakang usa ka balaod doon. Hindi ba ngadto sa Kongreso aron nga mabuhatan gani og bike lanes kining mga nag-una o dagkong mga karsada diri sa atong nasod. Aron sa mga badasig gyud ang katawhan nga mogamit og bisikleta kaysa sigig sakay og jeep og unsa pa diha. Sa tan-aw nindot ka kining maong nga balaod doon, Mr. Apo Aportadera? Nindot kayo na, no. Nagsugod na pud ko sa pagsuporta ning bike lanes. Ginagwapuan na ni gamit kayo na. Makita nato sa mga ubang countries na naa na magid ng bike lanes. Okay? Diri sa ato I think naa na sa Quezon City gamay. Pero sa tibok Pilipinas, maayo ni pag ma-push yun ni Congressman. Kay gamit kayo na. Barato lang ang bicycle, number 1. Number 2, makatabang punta sa pag-lessen sa pollution. Di ba? Number 3, syempre ang health benefits na to ani. Di ba? Ka-appeal na po ng exercise na to diha. Diba? Pero maayo ni kay at least daghan gid na matabangan na ni yung safety sa mga tao nato kay ibisan karon bisag walay bike lane saan naman pud naga-bike pato sa ilang mga places of work, no. Pero mas maayo ni pag mahitabo ning bike lanes kay naay safety diha. Okay, ang pangutana lang sa katawhan Mr. Apo Aportadera, sir, kung masuportahan ba daw sa mga negosyante kining giingon natong bike lane bill ni Congressman Carlo Nograles? Tanaw na ako, no, masuportahan gyud ni kay kaayuhan lang man gyud ang madalaan ning bike lane. Wala may maapektuhan aning sektor na magsultig negative diri sa bike lane. Mahimo pa gani na kay safe ang mga tao nila mo bike, di mo bike lang gyapon to padulong opisina nila, no. So I think masuportahan gid ni sa mga negosyante kay makahatag nig kaayuhan sa atong roads ug bag-ong means of transportation sa atong mga trabahante, sa atong mga workers, no. So maayo ni siya nga plano. Naisgutan nimo ang kabahin sa safety sa bikers, no. Sa pagkakaroon daghang kaayong mga busadong driver das gawas nga
labi na lang sa Turil, no? Kalinan. Kuya sa way lang sa uban diyan, no? Dili man tanan pan. Grabe makabahis-bahis na ng dalan, murag hari, no? Dili kani makahatag og peligro sa atong mga bikers, Mr. Aportadera. Karon pa lang gani na natay speed limit, no? Pero bisag ka ng speed limit, dili man gihapon ma-follow aning mga driver. Okay? Pero naagi hapon ang risk. Ana. Kay bisag naatay rule na ani, naman gani balaod na bawal lang nakaw o ingon ani mahitabo man gyapon, di ba? Naanay risk, pero ang kinihanglan gid diri kanang campaign nato sa edukasyon. Di ba? Education is information dissemination ang unsay importante sa pagrespeto aning mga balaod sa tanan-tanan na apil na pud ning bike lane ug sa mga bikers. Unsay pagrespeto nato. Ug syempre, ang atong pag-implement sa normal road laws and rules dili man gani kinahanglan magbuhat og mga bagong mga balaod tungod aning mga traffic and road rules. Kinahanglan gyud i-implement nato na unsay maayo diha. Di ba? Para mabantayan pud nato dili lang mga cyclists but tanan-tanan ng mga motorist gihapon. Di ba? Para ni sa protection sa tanan. So kinahanglan gwapo ang atong information dissemination o gwapo pud ang atong should we say mga restrictions o kanang paghatag og lisensya, paghatag og mga prangkisa, di ba? Para mahatagan lang ito ng mga tarong na tao. Tarong na mga drivers. Isgutan ang peligro sa kadalanan. Natuguti kami nga lakbitan ang naitabong disgrasya nga dito sa Maa Diversion Road. Di palamang dugay. Sir, Apo Aportadera. Ano sa tanaw nimo ang angay nga buhato aron nga malikayan gani kining susama kadag kung mga disgrasya sa atong kadalanan, Sir Apo? Naanatay speed limit. Pero bisag ka ng speed limit murag ginapili lang man sa mga amigo nato na sa TMG no kung unsay oras gid sila mo apelya murag peak hours lang. Kinihanglan siguro stricter implementation na bisan pag ang speed limit man gud nato murag I think 10 kilometers lower than national speed limit. Okay lang gyapon para lang mabantayan gid nato mga motorist nato. Pero kinihanglan bantayan pud sa mga TMG nato ang tanan-tanan ng mga road laws. Ngayon sa man ang pag-U-turn daghan kay tag makita na bigla na lang mo U-turn diya sa dalan. Peligro kay na sa mga tao, di ba? Kaning mga bisag ang mga registration, apil-apil mo na tanan, no? Registration sa mga sakyanan kay nga naman bisag dili roadworthy ang sakyanan, daghang guba. Labi na ning mga converted na mga sakyanan. Di ba? Irehisto lang gihapon. So kung tanaw nato itong mga nahitabo diri na aksidente, driver, number 1, paspas kayo magpadagan. Number 2, ang ilang mga truck wala gid sa kondisyon. So kinahanglan bantayan pud nato na, di ba? Natay speed limit, one thing na, pero another thing kinahanglan tong pag-implement pud nato sa total driver responsibility sa sakyanan nimo ug bisan sa paghatag nato og lisensya sa mga tawo kinsa bagid angayan ang pwede lang mo drive. Diba? Ana na. May kalabutan gyapon sa Nograles Bike Lane Deal, Mr. Aportadera. Unsa sa tan-aw nimo o kadugay mapatuman sa atong siyudad sa Davao gani ang maong idea? Kaya man siguro na. Pag tinabangay lang tatanan dili kay kaning bike lane para man sa kaayuhan sa tanan nga naman dili kung dawato gusto man gihapon sa mga katawhan, di ba? Kung mapasa na gid ni balaod unya suportahan man gihapon nato ning mga local laws nato dili nga naman nato dili pud ni suportahan, di ba? Natay political will diri sa Davao na magpadagan og ingon ani ng mga programa kung mao na ning bike lane for example di kaya gid na kay para na sa kaayuhan sa mga tao. Matud ni Congressman Carlo Nograles, Sir Apo, tungod walay bike lane ang nasod Pilipinas, gamay ra kuno sa mga Pilipino ang magbisikleta paingon sa ilang trabahoan, sa eskwelahan. Muuyon ka ba sa mga obserbasyon, Sir Apo? Muuyon ko, pero mas mudaghan siguro na pag natay bike lane. Pero pagkakaroon kay wala tay bike lane, siyempre, apil na di ang kahadlok. Na basig, pag mo bike ta, basig maligsan ta, basig sa mahitabo diha, no? So, kaning bike lane yun, natanaw na ako, daghan pag ma-encourage ani na mo bike gihapon og padog ilang trabaho. Unsa man.
Oo. Matod sa report nga bisan kuno kining mga top executives no gikan sa mga progresibong nasod no. Naga-bike naman daw sila paingon ngadto sa ilang trabahoan. Tinuod ba ni Sir Apo? Tinuod na, gwapo na example no sa Amerika ug sa Europe daghan kay mga naga-bike to work. Pero adto tag Manila. If I'm not mistaken, ang isa sa ambassador man siguro to sa Denmark no. Denmark, naga-bike lang siya gikan sa iyang balay, sa iyang subdivision sa Manila padulong sa embassy. Nila kay gusto lang niya ipakita na mo-support gid siya diri sa mga clean air, pollution and of course bike. Labi na siguro pag natay bike lanes. Kung naga-bike ang mga executive padung dito silang trabahoan, wala ka nakapikto ang biking sa ilang business attire, sir? Ako portadero. Wala ka makapikto ni? Kinihanglan mo adjust po ta diha. Labi nag-tropical country, init kaayo no. So kung sa ako lang, mo support gid kung pwede mo shorts sa trabaho. So nagwapo lang tanaw na shorts, di ba? Para dili kayo init. Ug syempre, hatag pud tag shower area para test ko pud atong mga tabahante. Pag-bike nila sa opisina, di ba? Pag abot dito, pwede silang freshen up. Ana. Hindi gani Sal magbaon lang tagtawas ka nun eh. Kining ikaw ka, sir, Apo Portadero, ganahan ka nga mag-bike paingon sa trabaho ka paingon sa imong mga business activities? Karon actually ako na lang ginabuhat. Kabalo man. Yes, kabalo man gid ako mga amigo diya sa Agdao, sa Arcastillo. Dili sa Indangan, Malagamot, Bunawan, Lasang. Kabalo gid na sila pag moagi ko, pag mo bisita ko na imo imbita, mo bike kid ko diya on a regular basis. So wala kay problema diya, mas gwapo kanina. Hilabi na pag naatay bike lane kay at least medyo natay security. Di ba? Sal sa isgutan karon katong atong giingon nga Pet Expo K9 series ug ang second daog Unity Cup. Among nasayran Sir Apo Portadera nga usa ka sa mga nagpahigayon ining Pet Expo K9 series no. Ug ang ikaduhang daog Unity Cup usa ka matang sa kompetisyon aron ipakita ang abilidad ug ang kaliksi no sa mga binuhing iro no. Palihog pasabta kami unsa kining daog ug ang maong activity Sir Apo. Salamat no. Ang daog ang pasabutan na is Davao Dog Unified Agility Group. Nga naman unified ni. Kay daghan kay mga grupo sa Davao na mga players aning sport man ni. Okay? Unsang klaseng sport ning agility for dogs. Mao nitong mga iro na mo ambak sa mga hurdles, musulod sa mga tunnel, okay, murag na ay contest. Di ba? Kinsay pinakapaspas, kinsay pinakataas ang maambak, magani among dula among hobby. So diri sa Davao, sa tinuod lang daghan kay tag mga players. Pag mo abot ang mga national event sa Manila, daghan pud kaayo ang players nagikan sa Davao ang mudaog. So murag dili ko maulaw magsulti mga 80 to 90% ang mudaog sa mga national competitions taga Davao. So ang among gibuhat diri sa grupo kay hilig man gid ako na. I-combine na mo tanan ng mga grupo kay dili sa una pag mo compete mi sa national. Okay? Na ito ka representative ng Davao. So murag ang mga tao matingala pud mo sa man sila mga taga Davao. Ano tulo-tulo pa man ni ka grupo, upat ka grupo ni sila. So nagsabot mi tanan diri, sige maayo siguro bay para mas maayo tanawon dito sa mga sa organization sa Manila. Iisa na lang nato ning grupo. So mao na nag-unify mi. Okay, karon ako'y presidente aning grupo sa Tibok South Mindanao no. Ang mga natay members hantud Tagum, natay mga organization sa Tagum, natay organization sa diri sa Jensan, sa Pulumulok, Takurong, South Cotabato, na bisag Zamboanga napod grupo. Okay? So naghimo mig regular quarterly events. Okay? Naimbitahan mi sa Phoenix Mega Station, did sila ni-sponsor sa mong area para kung asa mi magpa-compete. O niya itong niagi, itong second, naami sa SM Ecoland. Gwapo to kay indoor, aircon. So first time po. So naghatag po mig kalingawan sa mga tao. Kakita sila, uy, kaya di ay ni sa mga iro. Kami po, practice po sa mga iro. Yung nani na sport. So maunang daog. Actually, sa May 3, napod mi third Unity Cup.
Kay murag nag-aapas lagi mig quarterly. Kay nagabantay mi sa pag-abot sa August or September natay national event na ang Davao ang mo-host. Nya kita mo imbita sa tanan-tanang mga players nationally and internationally. Kay dako ni siya na hobby na sport di ay kaning mga iro. Okay. Naisgutan nimo tong nahitabo last year masiguro to katong sa Phoenix Mega Station, no? Nahimduman po namo nga ikaw ang murag nagpangulo nitong maong activity, no, katong gitawag na dog agility competition. Unsa nahitabo sa maong activity, sir? Gwapo, pag human lagi atong Phoenix karon, murag kami nay nagproblema. Kay nga naman, kay tanan-tanan ng mga mall sige gimbita sa amo ana, sir, dili na pud mo mag-event. Tanan gid ang mga malls na ato ni Agi, SM Ecoland, karon na pod sa SM Lanang. Murag gusto gid sila na mo-hold ani kay kabalo sila mga pets kusog kayo mag-attract kag mga customers, mga tao na mobisita sa ilang malls. Nagsugod mi atong sa Phoenix February 20 something, no. Nakakuha mig 37 participants. Daghan na kayo. Mas daghan pa na pag maghulog mga national events kaysa sa mga players sa Manila, no. At aning niagi itong second daog nakuha mig 42 players. Pag magsulti kog players, mga iro. Okay, mga fully trained na mga iro na mo appeal po diya sa among mga pa-contest. So increasing kayo, and at the same time mapakita pag naman sa mga tao basig sila pod gusto nila ning sulayan, basig ka-interest pod sila, appeal lang diri sa among grupo. Mo na among ginabuhat diri sa Davao. We're hoping pag abot sa national na mag-hold na gid ang Davao, mo abot tig at least 60 or 70 players. Para ko pa kakita-kita uy, kung kinsa ba yun maayo, unsay klase mga ito, unsay klaseng mga tricks ang kaya nila. So mao nang plano namo. So kini mga iruan murag mga di kampanilya gid mga iruan di basta-basta nga iro gid ay. Dili pod, napud tay mga asong Pinoy kay kita nagasuporta ta sa mga asong Pinoy. Para education na lang pod sa mga tao, no. Para mabalaan nila na dili kinahanglan mahal ang iro. Depende lang pod na sa tag-iya kung unsa niya pag-training. So, daghan pod na mag-champion na mga mixed breed o kanang tawag nato na Aspin. Daghan pod mo champion diha. Magdepende lang gyud kung unsay pag-alaga nato, kung unsay pag-training nato sa atong mga iro. Sa tan-aw nimo kaya nga motugbang sa ang siyudad sa Davao sa gingon nato ba nga usa ka K9 competition, Mr. Apo? Nabuhat na nato na Sal, no. So karon each competition na among nahimo learning experience. So kakita ta okay, murag gwapo day sa ingon ani na area unya kinsay mga makatabang sa to. Okay, pag sa mall ingon ani ang challenges. Pag dito sa gawas ingon ani pala challenges. Init for example. Pag sa mall ang limited lang ta dito sa mga tao na mo bisita sa mall. Whereas pag outdoors kakita pud ta bisag init kaayo ang mga tao mo adto gyud. Mo bisita gyud dito sa area for 2 days. Day 1 na sila dito, day 2 bisag kabalo sila init mo tanaw gyud sila. So kabalo ta na ay mga interested na mo tanaw ni. Sir, aporto dira kining pwede kahang mamahimong tourism come on kining para sa itong siyudad sa Davao kining gingon nato nga dugsyo nga sama niini. In time mahimo na siya tourism may maka-attract nag-tourist, no. Kay nga naman sa first and second event namo na may mga foreigners na nag-appeal. Okay? Dako ni na event sa abroad na nabalaan nila na naa sa Davao, niabot gid sila diri sa Davao. Nagkaroon pag gwapo pang atong information drive, kakita sila, uy, daghan di kay active diya sa Davao sa competition. Kay kami diri sa Davao, mas daghan mig events kaysa sa mga ubang grupo sa Visayas ug sa Luzon. So mao gid ang plano nato kay katabang pud na diri sa ato di ba? Makatabang na siya sa tourismo sales ay namo tang gibungkag na sila ana, no. Anyway, nahalata na ko nga sales nahalata na ko nga si Rapo Portadera, mahiligon kayo pet lover ba, mahiligon kayo sa mga iro. Ang akong pangutana kung asa ba gyud nagsugod ning imong pagkamahiligon sa iro, Sir Rapo? Tinuod lang, no, wag sukad pa pag mga bata pa ko daghan na gyud mga pets na ako yung mga bitin, mga python, na ako yung mga bao. Ambot siguro kay murag pang relax lang siguro nato ni. Kauban nato na nya atong atima nya alagaan nato, ensure nato na healthy ning ating mga pets.
No, daghan kog mga pets, ako yung mga parrot, na ako yung mga ako yung kabayo. So hilig lang gid na ako mga pets. Okay. Ato sang tagdon sa ang mga pangutana sa atong mga kabaranggayan, no, kay murag purot-purot ning atong text pangutana kay naa daw si Rapo. Ang ilang unang pangutana si Rapo, doon namang ginigawas nga survey, no, sa Pulse Asia survey. Nagpadayag nga kung karon kuno himuon ang presidential election, mudaog kuno si Vice President Binay, no, sa landslide vote. Unya among nasayran si President Misaldi nga ikaw ang inyong pamilya suod sa mga pamilya sa mga Binay. Ang pangutana sa katawhan kung unsa kuno ang sekreto sa mga Binay sa nganong nigawas man ang maong resulta sa survey. Simple lang kaayo na sila. Ako diligid ko magtuo bisag unsa pay pagawas diya sa media, no, kay kailagid ko sa ilang pamilya, sa ilang tanan. Number one, makamasa gid na. Okay? Kakita gid sila kung unsay kinabuhi sa mga masa. In touch gid na sila. Si Vice President katong mayor pa na sa una. Mo jogging gid na dito sa mga area. Ako naga-bike man ko siya, mo jogging gid na sa iyang mga area para lang makabisita sa mga constituents niya, no? Kani pagmukaon ka sa ilang balay. Pag kami na pagpamilya lang, for example, pag walay mga dili formal na gathering, ang pagmukaon si Vice President ug si Mayor katong iyang anak ron, kinamot na sa balay. Bisag unsa ka gwapo ang balay, bisag unsa ka gwapo ang setting, basta pag kami lang, pag sila lang pamilya, ang pagkaon ana kinamot yun. So ingon ana ka simple na tao ang mga Binay. Ug unsay kaya nila sa Makati, ngano man dili nila makaya sa tibuok Pilipinas. Nga tinuod man tong ilang sulti sa Makati, ingon anime. Unya kita diri ron, di ba? Daghan pa tag-apason. So mao nang ilang paglantaw diri sa Pilipinas kung sa mga plano nila. Base sa imong nasaran, Sir Apo Portudira, unsa ba ka ang pwedeng dahuman sa nasod kung pananglitan nga si Binay na ang presidente? Ako nakatilawgid ko anak unsay mga gwapo na mga programa sa Makati, no? Bago ko nibalik diri sa Davao tong 2000, okay? Example nato diya sa mga senior citizen. Okay? Ang senior citizen, naman siguro na po na diri sa Davao kung libre ang sine, di ba? That's number one. Number two, na sila birthday cake kada birthday. Simple lang na bagay. Pero ang pasabot ana, ilagid gina atiman ang mga seniors. Di ba? Unsa pa? Naay Makati Hospital. Hospital lang Makati. Dili regional hospital. Hospital lang Makati. Nagwapo kayo. Dili lang siya mo nagbarong-barong sa Manila. Modern kayo ang hospital sa Makati. Unsa pa makita nato diya. Naay Makati Health Card na exclusive lang yun sa tawag nila yellow card. Na exclusive lang yun sa residente sa taga Makati na naay discount on top of your PhilHealth na discount pag-abot nimo sa mga ospital. So daghan gyud kaayuhan ang madala nila Binay sa ilang mga sa ilang plano ug mahatag pud nila diri sa Pilipinas. Ang sultiganin ni Senator Nancy Binay, ang ilahagid gusto makatilaw gid ang tanan-tanan ng mga tao kung unsa gid kagwapo ang Makati bisag dirita sa Davao. So mao na ang ginaplano nako ron. Di ba? Kung unsay matabang nila para diri sa atong mga kauban sa Davao. Pananglitan kung ikaw daw papilion mo'y papilion sa mga himong running mate ba ni Binay isip Vice President kinsa daw imong itundo, Sir Apo Portudira? Ayay, lisod na ka. Ang importante, gwapo nga tong leader para kay mga tao, di ba? Kaya niya makontrol pod, no? Pero sa Vice President taghan man kayong mga ngalan na naga-float diha. Si Senator Jinggoy, lugay na kayong nagaplano mag Vice President. Si Senator Poe, kusog pod kayo. Di ba? Iyang resulta itong niaging election ug karon pod sa Pulse survey. Ang ginabantayan pod nato diha si Senator Bongbong Marcos. Marcos, okay. Di ba? Kung ako ipapilion, ako isa siguro sa tulo ang gwapo na ito makuha. Di ba? Kaya yung mga tanan makamasa man gihapon na. So dito ta sa ilaha.
Kini nga itong mga kabarangay, murag gisubaybayan po. Particular siguro ni sa distrikto ni atong texters ba. Kay ingon sila, murag mahiligon po daw ka sa boxing. Busa ang sunod na lang pangutana, kung doon na ba daw tsansang nga magkasangka si Manny Pacquiao o ang Amerikanong boksingero nga si Floyd Mayweather. Si Pacman ready na anytime. Di ba? Ready na bisag kinsay kalaban niya. Yeah, nagi na siya, ready na siya. Ang problema nato diri, si Mayweather, daghan kayong mga palusot. So, ambot na lang kung sa'yo mahitabo diya. Basta si Pacman, bisag kinsay patubang ni mo diya, ready kayo na. Yeah, so, naana kang Mayweather, kung iwan ang tubag, mag-excuse na po dyan na, uy, dili pwede kayo na. Si Pacman, ready kayo na. Problema ni Floyd Mayweather Sals, kasi sige lang weather. Weather lang yun. Kung di yun maaway si Floyd Mayweather kang Manny Pacquiao, pabor ka ba daw sa kalimang hugna sa away ni Pacquiao Marquez? Mr. Apo Portadera. Gwapo na para makabalos na kay wala pa ako naka-recover atong niagi kay murag shocking kayo no. Last 1 second dito gid naigo. So gwapo na pag naay ikalimang Marquez. So at least si katong kang Bradley nakabawi na gid si Pacquiao. Kaning diri na lang kang unsa kang Marquez para patas na gid ba para mahuman na giyang career. Diba? Na-desisyon na gid. Kining isip usa ka negosyante, Sir Apo Portadera, ito ka ba nga dunay hayag o dunay paglaom sulod sa peace agreement nga gigayon sa gobyerno ug sa Moro Islamic Liberation Front, sir? On paper, gwapo siya. Okay, gwapo itong mga plano sa may nangabutang niya. Ang challenging niya, kay daghan kayo kong mga amigo dito sa Zamboanga. Na sila mismo nagreklamo. Sila mismo nihawa na ang uban gani sige tawag sa ako unsa may possibility nato diya sa Davao. Unsay mga opportunity nato diya sa Davao. So nga naman kay murag dili gid mahitabo ning peace diri sa amuang area. Mas maayo na lang mag-divest mi diri ug mo invest mi sa ubang lugar. Ug Davao ilang ginabantayan karon. So mao nang masulti na ako. Magdepende paghihapon na sa mga tao, sa mga leader, pero sa pagkakaron dili siguro na overnight. Okay, daghan gyapon kadlok dito sa ilang area. Di pa gyapon yung mga gipaabot sa ato mga kabarangay, Sir Apo Portadera, pabor ka ba daw nga usbon o kabindahan ang atong batak ng balaot? Pabor ko diya kinahanglan gyud studya natong maayo na. Di ba? Kay kanang constitution nato mo 1987 pa ni nahimo ni under different circumstances atong kinag-EDSA revolution ningon ana. Unya karon human naman pud tong EDSA. Unya daghan naman po pagkahuman sa EDSA murag maulang manggihapon siguro it's about time na kinahanglan natong tan-awo ng constitution kung sa bagay ang maayo. Kung pili po dag mga tao kinsay musulatan ng constitution nato. Murag di naman nato kapugan rap Sir Apo ang atog isus na gyud ang atog katabil sa atong turong kalambuan daratanan. Si Sir Apo Portadera basig adto pa mga ipabot nga mga mensahe para sa katawhan diri sa Davao, labi na diha sa distrito 2 niya to sir. Ako magpasalamat lang ko sa tanan na dili gid ko nalimtan na bisag asa ta mo adto nagihapon to atong mga amigo. So padayon lang gihapon. Ako bisita lang ko, pitmi man ko nagabisita. So makita-kita lang mi diha sa gawas, ang kabaluman ng mga katawhan na dali lang kaayo ko duulan. So mao na. So ako pasalamat ko sa atong televiewers, pasalamat ko ninyong duha ug syempre sa atong amigo na si Congressman Carlo Nogales. Okay, daghang salamat sa Mr. Angelo Abelardo Apo Portadera, sir. Ug gusto lang po nato pasalamatan Sals no si VJ Salonga sa Decoratives by John and Herbs ug si Benz Roble nga nagatabang og ayos kanato karong adlaw. Ug tungod wala naman gyud kitay oras kini inyo igalas kahanginan Rafi Bermejo. Igo na lang magingon, maayong adlaw ug dalaygon ang Dios. Okay, siyempre sa itong mga televiewers sa itong tigpaminaw, dito sa itong kalambuan daratanan, o ginyong alagad, Saldi Chato, maayong adlaw. Kalambuan daratanan. Ako si Irene Gino,
35 years old, lumulupyo sa Dumoy, Telbangking Village. Nakadungog magod ko sa among silingan nga nay nag-hire diri og job fair nga nay overseas na po'y local. So ang akong nauna-unaan nga applyan overseas as a cleaner, wala ko nagduha-duha og sa akong sarili, nagkuan ko sa akong mga papeles para mag-apply. So na-hired ko. Salamat kay sa Diyos nga na-hired ko diri as a cleaner sa Adana Manpower Services. Mao nang nag-apply ko ani kay ako'y tulo ka anak. Ako lang ang nag-support sa akong mga anak. Salamat kay Congressman Carlo Nograles sa iyahang job fair karon. Ako si Irene Gino, nanak ko'y Kay. Ako si JV Boyser, 22 years old, civil engineer, fresh graduate and newly passer sa board exam. Nangita kong trabaho kay para makasuporta sa akong pamilya in terms sa pagpa-eskwela sa akong manghod. Nakabalo ko aning job fair tungod sa ako ang pagpangitag trabaho. On the way home, pagpauli na ako, nakakita kong poster ni Congressman Carlo Nograles sa iyang jobs fair o giadto na ako. Nag-apply ko as field engineer, tapos gi-hire ko sa MDC as production engineer. Daghang salamat sa Ginoo o sa programa ni Congressman Carlo Nograles nga jobs fair. Karon naa na ko'y trabaho. Ako si JV Boyser o karon naa na ko'y Kay. Kalambuan, Dalatanan. Davao, Mindanao, Mangadlaw. Yung alagad, Saudi Chato, diri sa Tulumanon, ang Kalambuan, Dalatanan. Kinisabang inyo higala sa kahanginan, Rafi Bermejo, may adlaw. O ga, siyempre, kumusta nga itong mga televiewers at itong mga tigpaminaw diri sa atog Tulumanon, ang Kalambuan, Dalatanan. Nga matod sa mga importanteng impormasyon, mga isyu kutang musud nun, nga ikaw, kitang tanan, manag-uban diri sa atog Tulumanon, ang Kalambuan, Dalatanan. Ang atong dinapit nga bisita, karong adlaw, ang usa ka businessman and sales professional, Mr. Angelo Abelardo Apo Aportadira, agi pagtibaya, sir. Mayong adlaw. Mayong adlaw, Sal. Siya kong amigo na si Rafi. Ug sa tanan natong mga televiewers, ug pasalamat lang ko daan kang amigo natong si Congressman Carlos sa pag-imbita sa ako diri sa Kalambuan, Dalatanan. Okay, wala nga atong pinanggang Congressman karon Sals, no? Busy na kayo dito sa Kongreso. Busa atong hinabion ng usa ka negosyante ug sales professional, no? Atong isgutan karon Sals sa atong pangawag informasyon, no? Ang atong kaubang negosyante si Sir Apo. Kung may tungod niining rotating brownouts karon sa Davao City Sals, no? Murag nagka-Jurassic naman ning atong syudad, no? Wanay kuryente. Unya ato pong isgutan kay Sir Apo. Kung unsa po lang iyang panglantaw na ining proposed bike lanes sa mga major highways nato dinhi sa atong nasod. Unya dunay umaabot nga Pet Expo, no? K9 series kini siya Sals ug doon na po second daog Unity Cup atong pagkisayran si Sir Apo kung unsa ang mga kompetisyon ug siyempre pa di na to biyahan ang inyong mga pungutana gikan sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay Sals. Okay, Sir Apo Aportadira, murag dugay kang wa magabisita diri sa atong Tulumanon, ang Kalambuan, Dalatanan. O siyempre, kumusta man si Mr. Apo Aportadira? Okay lang gihapon ta. Padayon naman gihapon ta sa mga amigo nato dito sa atong distrito, no? Panagsa, maimbitahan po ako sa District 1, so magpakita po na dito, mutabang po ta kung sa'y kaya nato matabang dito. But syempre, kita nagpabisita ron sa negosyo o sa padayon gihapon sa akong mga private na activities. Kanang i-mention ninyo, kanang daog, no? Maunang akong bagong gina-project. Siyempre, negosyo sa Family Foundation naman na livelihood, maulang gihapon. So, daghang salamat kay na-miss din ninyo ko. Okay, ning ilado si Mr. Apo Aportadira isip nga usag ka negosyante ug sigurado sab nga usag ka sa labing mga napiktuhan din ba nining mga pagitabong brownout diri sa atoga syudad sa Davao. Tama ba nga pangagap Mr. Apo Aportadira? Tinuod na Sal, no? Tanawan ning si mga nahitabo sa tuaton. Kita pag mainitan ta tag mall. Diba ako na ako'y tindahan sa duha ka mall diri sa Davao. Kapait na pag mag-brown out, unsaon na lang nato mga customers dito.
ang mga customers dili pud mo sulod. So mawadan pud mig kita, mawadan pud mig opportunity na mo na mabaligan ang mga produkto, no? So tanaw nato ang mas dako na level ana. Kung tibok nasod nato, sige mag-brown out. So ang sektor ng mga mall for example, di ba? Wala na mawadan pud sila mga customers. Unya padayon lang ang gihapon ng bayad sa renta, ang bayad sa tao ana. So apektado gid ang atong mga negosyante ani. Kani nga akong ginasulti, mga ginagmay pa lang ni na negosyo. Wa pa ilabot nitong mga gamay na factory, mga salon for example. Unsaon nila pagpadagan sa ilang mga hair dryer ani ana. So daghan kay mawadan og opportunity dili man pud tanan kaya og generator. Di ba? So affected gyud tanan ug mga taga Davao di, taga Mindanao. Dili sa brownout na nahitabo dili sa ato aton. Oo. Sir Apo, anunsyo sa Davao Light and Power Company nga nagkagamay kuno ang ilahang alokasyon no, ilang bahin gikan sa nabiling supply sa kuryente dinhi sa Mindanao. Usa man lang ang pasabot niini, moabot na hangtod 4 ka oras ang atong rotating brownouts ni Dakbayan sa Davao. Ang pangutana sa katawhan, isip negosyante, unsa ba kadako ang nahimong kadaot niini no sa inyong sektor no? Sa kinatubukan Mr. Apo Portadera, sir. Kanang 4 hours ni abot na gid na. Nakatilaw na tanan no murag nagsugod na gid ng 4 hours na brownout. Adto ta sa mas dako na scope. Ang brownout mawadan gid og opportunity na magtrabaho o mag-operate ang regular businesses. Di ba? Walay ilaw. Like I said, dili man tanan na i-generator. Butang na ta sa mga opisina, walay ilaw. Unsa na lang pagtrabaho sa mga tao nato? Di ba? Computer na, may battery ang computer pero dili naman po na kadugay. Dili mo abot og 4 hours. So, ang general productivity is definitely affected. Unya karon kung unsay measure nato diha, dili pa nato na makita nun. In the long run, dinha nato makitaan kung unsa gyud na naging epekto aning brownout sa to. Kay daghan gyud kay mga efficiencies na mawala. Kay dili man katabaho, bottom line. Ana lang man nakasimple. Okay. Murag giingon sa Davao Light Salts nga makatabang gining coal fire plant no, gani maghimo daw sila coal dome, may pa ang coal kinay dome. Anyway, unsa sa tanaw nimo ang usa ka dakong rason nining nagpaluyong krisis sa kuryente karon na Mr. Apo Portadera? Nabasahan lang nako no, 2010 nag-anunsyo na natay impending power crisis. Unya unsa naman doon 2014 na. 4 years ago. Wala gid ta nakaprepara atong nauna pa. Okay? Ang atong mga dam dili enough na maka-hold og tubig, no? Unya samot na ning drought kay walay ulan-ulan. So wala gid tay makuha og kuryente. So dili gid ta naka-prepare aning maayo sa una pa. So kinihang lang gyud ni atong tanawon kung say mga nahitabo atong mga niaging panahon na. So mao nang rason kung ano wala tay power, kung na tay power shortage dun. Pananglitan kung magkaistorya mo sa mga otoridad sa nagduman agad sa power sector, Mr. Apo Portadera, unsa man ang imong gustong isulti ngadto kanila? Ako mo request ko na magdali-dali na lang silang paghimog alternative power sources nato, no? Pwede man ta mo ampo na ulan para makatabang gid na sa generation of power, but kinihanglan gyud natay alternative sources. So maayo na lang ning avoid sa coal fire power plant pero murag 1 year from now pa ni mahitabo. But at least na forward planning diha. Ako ang hangyo lang gyud nako diha, tabangan lang pud ang mga katawhan sa information dissemination unsay pag-save sa kuryente, ug unsa pa gyud ang paggamitan ng kuryente para dili lang pud ta magsigig aksay-aksay ng mga kuryente diha, no. May nabiyahan sa nato ng kabayan sa kuryente, Rap, sa Apo Portadera. Hindi ang totoo sa laing sukitanan, Sir Apo Portadera. Kay si Congressman Carlo Nograles, kining doon na siya ipasakang sa kabalaod doon. Kini ba ngadto sa Kongreso aron nga mabuhatan gani og bike lanes kini mga nag-una o dagkong mga karsada diri sa atong nasod. Aron sa mga badasig gyud ang katawhan nga mogamit og bisikleta kaysa sigig sakay og jeep og unsa pa diha. Sa tan-aw nindot ka kining maong nga balaod don, Mr. Apo Portadera? Nindot kayo na no. Nagsugod na pud ko sa pagsuporta ning bike lanes.
ginagwapuan na ni, gamit kayo na. Makita nato sa mga ubang countries no, na maging ng bike lanes. Okay? Dili sa ato, I think na sa Quezon City, gamay. Pero sa Tibok Pilipinas, maayo ni pag ma-push yun ni Congressman, kay gamit kayo na. Barato lang ang bicycle, number 1. Number 2, makatabang punta sa pag-lessen sa pollution. Di ba? Number 3, syempre ang health benefits na to ani. Di ba? Ka-appeal na po nag-exercise na to diha. Diba? Pero maayo ni kay at least daghan gid na matabangan na ni yung safety sa mga tao nato kay ibisan karon bisag walay bike lane saan naman po naga-bike pato sa ilang mga places of work, no? Pero mas maayo ni pag mahitabo ning bike lanes kay naay safety diha. Okay, ang pangutana lang sa katawhan, Mr. Apo Aportadera, sir, kung masuportahan ba daw sa mga negosyante kining gingon natong bike lane bill ni Congressman Carlo Nogales? Tanaw na ako, no? Masuportahan gyud ni kay kaayuhan lang man gyud ang madalaan ning bike lane. Wala may maapektuhan aning sektor na magsultig negative diri sa bike lane. Mahimo pa gani na kay safe ang mga tao nila mo bike, di mo bike lang gyapon to padulong opisina nila, no? So I think masuportahan gid ni sa mga negosyante kay makahatag nig kaayuhan sa atong roads ug bag-ong means of transportation sa atong mga tabahante, sa atong mga workers, no? So maayo ni siya nga plano. Naisgutan nimo ang kabahin sa safety sa bikers, no? Sa pagkakaroon daghang kaayong mga busadong driver das gawas nga labi na lang sa Turil, no? Kalinan. Kuya sa way lang sa uban diyan, no? Dili man tanan pan grabe makabahis-bahis sa nang dalan, murag hari, no? Dili kani makahatag og peligro sa atong mga bikers, Mr. Aportadera. Karon pa lang gani na natay speed limit, no? Pero bisag ka ng speed limit dili man gihapon ma-follow aning mga driver. Okay? Pero naa gihapon ang risk. Ana. Kay bisag naatay rule na ani, naman gani balaod na bawal lang nakaw ingon ani mahitabo man gihapon, di ba? Naanay risk, pero ang kinahanglan gid diri kanang campaign nato sa edukasyon. Di ba? Education is information dissemination na unsay importante sa pagrespeto aning mga balaod sa tanan-tanan na apil na pud ning bike lane ug sa mga bikers. Unsay pagrespeto nato. Ug syempre, ang atong pag-implement sa normal road laws and road rules, dili man gani kinahanglan magbuhat og mga bagong mga balaod tungod aning mga traffic and road rules. Kinahanglan gyud i-implement nato na unsay maayo diha. Di ba? Para mabantayan pud nato dili lang mga cyclists but tanan-tanan ng mga motorist gihapon. Di ba? Para ni sa protection sa tanan. So kinahanglan gwapo ang atong information dissemination o gwapo pud ang atong should we say mga restrictions o kanang paghatag og lisensya, paghatag og mga prangkisa, di ba? Para mahatagan lang yun mga tarong na tao. Tarong na mga drivers. Isgutan ang peligro sa kadalanan. Natuguti kami nga lakbitan ang naitabong disgrasya nga dito sa Maa Diversion Road. Di pa lamang dugay. Sir Apo Aportadera, ano sa tanaw nimo ang angay nga buhaton aron nga malikayan gani kining susama kadag kung mga disgrasya sa atong kadalanan, Sir Apo? Naanatay speed limit. Pero bisag ka ng speed limit mo ginapili lang man sa mga amigo nato na sa TMG, no, kung unsay oras gid sila mo apelya murag peak hours lang. Kinihanglan siguro stricter implementation na bisan pag ang speed limit man gud nato murag I think 10 kilometers lower than national speed limit. Okay lang gyapon para lang mabantayan gid nato mga motorist nato. Pero kinihanglan bantayan pud sa mga TMG nato tanan-tanan ng mga road laws. Nga unsa man ang pag-U-turn daghan kay tag makita na bigla na lang mo U-turn diya sa dalan. Peligro kayo na sa mga tao, di ba? Kaning mga bisag ang mga registration, apil-apil mo na tanan, no? Registration sa mga sakyanan kay nga naman bisag dili roadworthy ang sakyanan, daghan guba. Labi na ning mga converted na mga sakyanan. Di ba? Irehistro lang gihapon. So kung tanaw nato tong mga nahitabo diri na aksidente, driver number 1, paspas kayo magpadagan. Number 2, ang ilang mga truck wala gid sa kondisyon. So kinahanglan bantayan pud nato na, di ba? Natay speed limit, one thing na, pero another thing kinahanglan tong pag-implement pud nato sa total driver responsibility. Sa sakyanan nimo
ug bisan sa paghatag nato og lisensya sa mga tao kinsa bagid ang ngayon ang pwede lang mo drive. Ana na. May kalabutan gyapon sa Nograles Bike Lane Bill, Mr. Aportadira. Unsa sa tan-aw nimo o kadugay mapatuman sa atong siyudad sa Davao gani ang maong idea? Kaya man siguro na. Pag kini tinabangay lang tatanan dili kay kaning bike lane para man ni sa kaayuhan sa tanan ngano man dili kung dawaton gusto man gihapon ni sa mga katawhan. Di ba? Kung mapasa na gid ni balaod unya suportahan man gihapon nato ning mga local laws nato dili ngano man nato dili pud ni suportahan. Di ba? Natay political will diri sa Davao na magpadagan og ingon ani ng mga programa kung mao na ning bike lane for example di kaya gid na kay para na sa kaayuhan sa mga tao. Matud ni Congressman Carlo Nograles, Sir Apo, tungod walay bike lane ang nasod Pilipinas, gamay ra kuno sa mga Pilipino ang magbisikleta paingon sa ilang trabahoan, sa eskwelahan. Muuyon ka ba sa mga obserbasyon, Sir Apo? Muuyon ko pero mas mudaghan siguro na pag natay bike lane. Pero pagkakaroon kay wala tay bike lane, siyempre, apil na di ang kahadlok. Na basig, pag mo bike ta, basig maligsan ta, o basig sa mahitabo diha, no? So, kaning bike lane yun, natanaw na ako, daghan pag ma-encourage ani na mo bike gihapon o padog ilang trabaho. Unsa man. Oo. Matud sa report nga bisan kuno kining mga top executives no gikan sa mga progresibong nasod no. Naga-bike naman daw sila paingon ngadto sa ilang trabahoan. Tinuod ba ni Sir Apo? Tinuod na, gwapo na example no sa Amerika ug sa Europe daghan kay mga naga-bike to work. Pero adto tag Manila. If I'm not mistaken, ang isa sa ambassador man siguro to sa Denmark no. Denmark, naga-bike lang siya gikan sa Ambalay, sa iyang subdivision sa Manila, padulong sa embassy. Nila kay gusto lang niya ipakita na musuporta gid siya diri sa mga clean air, pollution, and of course bike. Labi na siguro pag natay bike lanes. Kung naga-bike ang mga executive padung dito silang trabahoan, wala ka nakapikto ang biking sa ilang business attire, sir? Wala ka makapikto ni? Kinihanglan mo adjust po ta diha. Labi nag-tropical country, init kaayo, no? So, kung sa ako lang, mo support agad kung pwede mo shorts sa trabaho. So, nagwapo lang tanaw na shorts, di ba? Para dili kayo init. O, siyempre, hatag po shower area para test ko po itong mga tabahante. Pag-bike nila sa opisina, di ba? Pag abot dito, pwede silang freshen up. Ana. Hindi ka ni Sal, magbaon lang tagtawas ka nun eh. Kining ikaw ka, sir, Apo Portadira, ganahan ka nga mag-bike, paingon sa trabaho, ka paingon sa imong mga business activities? Karon actually ako na lang ginabuhat. Kabalo man. Yes, kabalo man gid ako mga amigo diya sa Agdao, sa Arcastillo. Dili sa Indangan, Malagamot, Bunawan, Lasang. Kabalo gid na sila pag moagi ko, pag mo bisita ko, na imo imbita, mo bike kid ko diya on a regular basis. So wala kay problema diya, mas gwapo kanina. Hilabi na pag natay bike lane kay at least medyo natay security. Di ba? Sal sa itong isgutan karon katong atong giingon nga Pit Expo K9 series ug ang second daog Unity Cup. Among nasayran Sir Apo Portadera nga usa ka sa mga nagpahigayon ining Pit Expo K9 series no. Ug ang ikaduhang daog Unity Cup usa ka matang sa kompetisyon aron ipakita ang abilidad ug ang kaliksi no sa mga binuhing iro no. Palihog pasanta kami unsa kining daog ug ang maong activity Sir Apo. Salamat no. Ang daog ang pasabutan na is Davao Dog Unified Agility Group. Ano man unified ni? Kay daghan kay mga grupo sa Davao na mga players aning sport man ni. Okay? Unsang klaseng sport ning agility for dogs. Mao nitong mga iro na mo ambak sa mga hurdles, musulod sa mga tunnel, okay, murag na ay contest. Di ba? Kinsay pinakapaspas, kinsay pinakataas ang maambak, murag-ani among dula among hobby. So, dito sa Davao, sa tinuod lang, daghan kayo tag mga players. Pag mo abot ang mga national event sa Manila, daghan pod kaayo ang players na gikan sa Davao ang mudaog.
So murag dili ko maulaw magsulti mga 80 to 90% ang mudaog sa mga national competitions taga Davao. So ang among gibuhat diri sa grupo kay hilig magid nako na. I-combine na mo tanan ng mga grupo kay dili sa una pag mo compete mi sa national, okay, na itulo ka representative ng Davao. So murag ang mga tao matingala pud mo sa man sila mga taga Davao. Ano tulo-tulo pa man ni ka grupo, upat ka grupo ni sila. So nagsabot mi tanan diri, sige maayo siguro bay para mas maayo tanawon dito sa mga sa organization sa Manila. Iisa na lang nato ning grupo. So mao na nag-unify mi. Okay, karon ako'y presidente aning grupo sa Tibok South Mindanao, no. Ang mga natay members hanto da Tagum, natay mga organization sa Tagum, natay organization sa diri sa Jensan, sa Pulumulok, Takurong, South Cotabato, na bisag Zamboanga na pod grupo. Okay? So naghimo mig regular quarterly events. Okay? Naimbitahan mi sa Phoenix Mega Station, did sila ni-sponsor sa mong area para kung asa mi magpa-compete. O niya itong niagi, itong second, naami sa SM Ecoland, indoor aircon. So first time pod. So naghatag pod mig kalingawan sa mga tao. Nakita sila, uy, kaya di ay ni sa mga iro. You know, kami pod practice pod sa mga iro. Yung nani na sport. So mao nang dawg. Actually, sa May 3 na napod mi third Unity Cup. Kay murag nag-aapas lagi mig quarterly. Kay nagabantay mi sa pag-abot sa August or September na tay national event na ang Davao ang mo-host. Nya kitay mo imbita sa tanan-tanang mga players nationally and internationally. Kay dako ni siya na hobby na sport di ay kaning mga iro. Okay. Naisgutan nimo tong nahitabo last year masiguro to katong sa Phoenix Mega Station, no. Nahimong duman po namo nga ikaw ang murag nagpangulo nitong maong activity, no, katong gitawag na dog agility competition. Unsa nahitabo sa maong activity, sir? Gwapo, pag human lagi atong Phoenix karon, murag kami nay nagproblema. Kay nga naman, kay tanan-tanan ng mga mall sige gimbita sa amo ana, sir, dili na pud mo mag-event. Tanan gid ang mga malls na atong niagi, SM Ecoland, karon na pod sa SM Lanang. Murag gusto gid sila na mo-hold ani kay kabalo sila mga pets kusog kayo mag-attract kag mga customers, mga tao na mobisita sa ilang malls. Nagsugod mi atong sa Phoenix February 20 something, no. Nakakuha mig 37 participants. Daghan na kayo. Mas daghan pa na pag maghulog mga national events kaysa sa mga players sa Manila, no. At aning niagi itong second daog nakuha mig 42 players. Pag magsulti kog players, mga iro. Okay, mga fully trained na mga iro na mo appeal po diya sa among mga pa-contest. So increasing kayo, and at the same time, mapakita pag naman sa mga tao, basig sila pod, gusto nila ning sulayan, basig nagka-interest pod sila, appeal lang diri sa among grupo. Mao na among ginabuhat diri sa Davao. We're hoping pag abot sa national na mag-hold na gid ang Davao, moabot tig at least 60 or 70 players. Para ko pa kakita-kita, uy, kung kinsa ba yun maayo, unsay klase mga ito, unsay klase mga tricks ang kaya nila. So mao nang plano namo. So kini mga iruan murag mga agad di kampanilya gid mga iruan di basta-basta nga iro gid ay. Dili pod, napud tay mga asong Pinoy kay kita nagasuporta ta sa mga asong Pinoy. Para education na lang pod sa mga tao, no. Para mabalaan nila na dili kinahanglan mahal ang iro. Depende lang pod na sa tag-iya kung unsa niya pag-training. So, daghan pod na mag-champion na mga mixed breed o kanang tawag nato na Aspin, daghan pod mo champion diha. Magdepende lang gid kung unsay pag-alaga nato, kung unsay pag-training nato sa atong mga iro. Sa tan-aw nimo kaya nga motugbang sa ang siyudad sa Davao sa gingon nato ba nga usa ka K9 competition, Mr. Apo? Nabuhat na nato na Sal, no. So karon each competition na among nahimo learning experience. So kakita ta okay, murag gwapo day sa ingon ani na area unya kinsay mga makatabang sa to. Okay, pag sa mall ingon ani ang challenges. Pag dito sa gawas ingon ani pala challenges. Init for example. You know, pag sa mall ang limited lang ta dito sa mga tao na mo bisita sa mall. Whereas pag outdoors kakita pud ta bisag init kaayo ang mga tao mo adto gyud. Mo bisita gid dito sa area for 2 days.
Day 1 na sila dito, day 2 bisag kabalo sila init mo tanaw gyud sila. So kabalo ta na ay mga interested na mo Sir, tanaw ni. aportadira kining pwede kahang mamahimong tourism come on kining para sa itong syudad sa Davao kining gingon nato nga dugsyo nga sama niini. In time mahimo na siya gam tourism may maka-attract nag tourist no kay nga naman sa first and second event namo na may mga foreigners na nag-appeal. Okay? Dako ni na event sa abroad na nabalan nila na naa sa Davao, niabot gid sila diri sa Davao. Nagkaroon pagwapo pang atong information drive, pakita sila, uy, daghan di kay active diya sa Davao sa competition. Kay kami diri sa Davao, mas daghan mig events kaysa sa mga ubang grupo sa Visayas ug sa Luzon. So mao gid ang plano nato kay katabang pud na diri sa ato di ba? Makatabang na siya sa tourismo sales, ayun ang batang bungkag na sila no? Anyway, nahalata na ko nga sales, nahalata na ko nga si Rapo Portadera, mahiligon kayo, pet lover ba? Mahiligon kayo sa mga ero. Ang akong pangutan na kung asa bagay nagsugod ning imong pagkamahiligon sa ero, si Rapo? Tinuod lang, no? Sukad pa, pag mga bata pa ko, daghan na gid kog mga pets, na ako yung mga bitin, mga python, na ako yung mga bao. Ambot siguro kay murag pang relax na siguro nato ni. Kauban nato na nya atong atiman nya alagaan nato, ensure nato na healthy ning ating mga pets. Daghan kog mga pets, ako yung mga parrot, na ako yung mga ako yung kabayo. So hilig lang gid nako mga pets. Okay. Ato sang tagdon sals ang mga pangutana sa atong mga kabaranggayan no kay murag purot-purot ning atong text sige pangutana kay naa daw si Rapo. Ang ilang unang pangutana si Rapo, doon na mo ginigawas nga survey no sa Pulse Asia survey. Nagpadayag nga kung karon kuno himuon ang presidential election, mudaog kuno si Vice President Binay no sa landslide vote. Unya among nasayran si President Misaldi nga ikaw ang inyong pamilya suod sa mga pamilya sa mga Binay. Ang pangutanas katawhan kung unsa kuno ang sekreto sa mga Binay sa nganong nigawas man ang maong resulta sa survey. Simple lang kayo na sila. Ako diligid ko magtuo bisag unsa pay pagawas diya sa media no kay kailagid ko sa ilang pamilya, sa ilang tanan. Number 1 makamasa gid na. Okay? Kakita gid sila kung unsay kinabuhi sa mga masa. In touch gid na sila. Si Vice President katong mayor pa na sa una. Mo jogging gid na dito sa mga area ako, naga-bike man ko siya, mo jogging gid na sa iyang mga area para lang makabisita sa mga constituents niya, no? Kani pagmukaon ka sa ilang balay. Pag kami na pag pamilya lang for example, pag walay mga dili formal na gathering, ang pagmukaon si Vice President ug si Mayor katong iyang anak ron, kinamot na sa balay. Bisag unsa ka gwapo ang balay, bisag unsa ka gwapo ang setting, basta pag kami lang, pag sila lang pamilya, ang pagkaon ana kinamot yun. So ingon ana ka simple na tao ang mga Binay. Ug unsay kaya nila sa Makati, ngano man dili nila makaya sa tibuok Pilipinas. Nga tinuod man tong ilang sulti sa Makati ingon anime. Unya kita diri ron, di ba? Daghan pa tag-apason. So mao nang ilang paglantaw diri sa Pilipinas kung sa mga plano nila. Base sa imong nasaran Sir Apo Portadera, unsa ba ka ang pwedeng dahuman sa nasod kung pananglitan nga si Binay na ang presidente? Ako nakatilogid ko anak kung sa mga gwapo na mga programa sa Makati no. Bago ko nibalik diri sa Davao tong 2000, okay? Example nato diya sa mga senior citizen. Okay? Ang senior citizen, naman siguro na po na diri sa Davao kung libre ang sine, di ba? That's number 1. Number 2, na sila'y birthday cake kada birthday. Simple lang na bagay. Pero ang pasabot ana, ilagyan gina-atiman ang mga seniors. Di ba? Unsa pa? Naay Makati Hospital. Hospital lang Makati. Dili regional hospital lang Makati. Nagwapo kayo. Dili lang siya mo nagbarong-barong sa Manila. Modern kayo ang hospital sa Makati. Unsa pa makita nato diyan na ay Makati Health Card na exclusive lang gyud sa tawag nila yellow card. Na exclusive lang gyud sa residente sa taga Makati na naay discount
on top of your PhilHealth na discount pag-abot nimo sa mga ospital. So daghan gyud kaayuhan ang madala nila Binay sa ilang mga sa ilang plano ug mahatag pud nila diri sa Pilipinas. Ang sulti gani ni Senator Nancy Binay, ang ilaha gid gusto makatilaw gid ang tanan-tanan ng mga tao kung unsa gid kagwapo ang Makati bisag diri ta sa Davao. So mao na ang ginaplano nako ron. Di ba? Kung unsay matabang nila para diri sa atong mga kauban sa Davao. Pananglitan kung ikaw daw ipapilion mo'y papilion sa mga himong running mate ba ni Binay isip Vice President kinsa daw imong itundo Sir Apa Portadera? Ayay, lisod na ka. Ang importante, gwapo nga tong leader para kay mga tao, di ba? Kaya niya makontrol pod, no? Pero sa Vice President taghan man kayong mga ngalan na naga-float diha. Si Senator Jinggoy, lugay na kayong nagaplano. Vice President. Si Senator Poe, kusog pod kayo. Di ba? Iyang resulta itong niaging election ug karon pod sa Pulse survey. Ang ginabantayan pod nato diha si Senator Bongbong Marcos. Marcos, okay. Di ba? Kung ako ipapilion, ako isa siguro sa diha sa tulo ang gwapo na ito makuha. Di ba? Kaya yung mga tanan makamasa man gihapon na. So dito ta sa ilaha. Kini nga itong mga kabarangay, murag gisubaybayan po. Particular siguro ni sa distrikto ni atong texters ba. Kay ingon sila, murag mahiligon po daw ka sa boxing. Busa ang sunod nilang pangutana, kung doon na ba daw tsansa nga magkasangka si Manny Pacquiao o ang Amerikanong boksingero nga si Floyd Mayweather. Si Pacman ready na anytime. Di ba? Ready na bisag kinsay kalaban niya. Yeah, nagi na siya, ready na siya. Ang problema nato diri, si Mayweather, daghan kayong mga palusot. So, ambot na lang kung sa'yo mahitabo diya. Basta si Pacman, bisag kinsay patubang ni mo diya, ready kayo na. Yeah, so, naananak ang Mayweather, kung iyawan ang tubag, mag-excuse na po dyan na, uy, dili pwede kayo na. Si Pacman, ready kayo na. Problema ni Floyd Mayweather Sals, kay sige lang weather. Weather lang yun. Kung di yun maaway si Floyd Mayweather kang Manny Pacquiao, pabor ka ba daw sa kalimang hugna sa away ni Pacquiao Marquez, Mr. Apa Portadera? Gwapo na para makabalos na kay wala pa ako naka-recover atong niagi kay murag shocking kayo, no? Last 1 second dito gid Janego. So gwapo na pag naay ikalimang Marquez. So at least si katungkang Bradley nakabawi na gid si Pacquiao. Kaning diri na lang kang unsa kang Marquez para patas na gid ba para mahuman na giyang career. Bitaw, diba? Na-desisyon na gid. Kining isip usa ka negosyante Sir Apa Portadera, ito ka ba nga dunay hayag o dunay paglaom sulod sa peace agreement nga gigayon na sa gobyerno ug sa Moro Islamic Liberation Front, sir? On paper, gwapo siya. Okay, gwapo itong mga plano sa may nakabutang niya. Ang challenging niya, kay daghan kayo kong mga amigo dito sa Zamboanga, na sila mismo nagreklamo. Sila mismo nihawa na ang uban gani, sige tawag sa ako, unsa may possibility nato diya sa Davao. Unsay mga opportunity nato diya sa Davao. So nga naman, kay murag dili gid mahitabo ning peace diri sa amuang area. Mas maayo na lang mag-divest mi diri ug mo invest mi sa ubang lugar. Ug Davao ilang ginabantayan karon. So mao nang masulti na ako. Magdepende pa gyapon na sa mga tao, sa mga leader, pero sa pagkakaron dili siguro na overnight. Kay daghan gyapon kadlok dito sa ilang area. Di pa gyapon yung mga gipaabot sa ato mga kabarangay, Sir Apa Portadera, pabor ka ba daw nga usbon o kabindahan ang atong batak ng balaot? Pabor ko diya, kinahanglan gyud studyan natong maayo na. Di ba? Kay kanang constitution nato mo 1987 pa ni nahimo ni under different circumstances atong kinag-EDSA revolution ningon ana unya karon human naman pud tong EDSA unya daghan naman pud unya pagkahuman sa EDSA murag maulang manggihapon siguro it's about time na kinahanglan natong tan-awon ng constitution kung sa bagid ang maayo kung pili pud dag mga tao kinsay musulatan ng constitution nato. Murag di naman nato kapugan rap Sir Apo ang atog turong isus na gyud ang atog katabil sa atong turong kalambuan daratanan
si Sir Apo Aportadira basi kadto pa mga ipabot nga mga mensahe para sa katawhan diri sa Davao, labi na diha sa distrito dos niya to Sir. Ako, magpasalamat lang ko sa tanan na diligid ko nalimtan, na bisag asa tamo ato, nagihapon to atong mga amigo. So, padayon lang gihapon. Ako, bisita lang ko, pitmi man ko nagabisita. So, makita-kita lang mi diha sa gawas, ang kabaluman ng mga katawhan, na dali lang kaayo ko duulan. So, mao na. So, ako, pasalamat ko sa atong televiewers, pasalamat ko ninyong duha, ug syempre sa atong amigo na si Congressman Carlo Nogales. Okay, daghang salamat sa Mr. Angelo Abelardo Aportadera, sir. Ug gusto lang po nato pasalamatan Salz, no, si VJ Salonga sa Decoratives by John and Herbs, ug si Benz Roble nga nagatabang og ayos nga nato karong na adlaw. Ug tungod wala naman gyud kitay oras kini inyo higalas kahanginan, Rafi Bermejo. Igo na lang magingon, maayong adlaw ug dalaygon ang Dios. Okay, siyempre sa itong mga televiewers sa itong mga tigpaminaw, dito sa itong mga kalambuan daratanan, o ginyong alagad, Saldi Chato, Mangandaw. Kalambuan daratanan. Ako si Rosanal Forras, 23 years old, nagpuyo ko sa Barangay Bagua Playa, Ideal Subdivision. Nakadungog ko aning jobs fair ni Congressman Nograles sa kuang manghod nga scholar niya karon graduate na. So naglakas loob ko na i-try para magkatrabaho pod kay syempre na ako'y baby. So kinahanglan po na ako magkaroon og sariling income ang ako adjud misking nagtrabaho ako ang partner. At least na po ko'y murag pantustos po sa kuang kinahanglan. Siyempre as a babae na po sariling kinahanglan mo nang gitry na ko karon na hired on the spot ko sa skill work as a sales agent. Or actually gikan ako sa skill works ma'am. Kapila na ako nagbalik-balik silang office. So karon since kay naaman sila diri so ilahan na jud kong gi-hired on the spot. Daghang salamat kay Congressman Carlo Nograles tungod sa iyang jobs fair na ana ko'y trabaho. Ako si Rosanal Forras na ana ko'y kay Ako si Silvestre Doblois Jr. nga taga Dakudaw, Dumoy Relocation. Kaniagi, wala dito tarong trabaho. Muna karon sa muang mga silingan nga na may sutiskot nga nalagay pahatag si Congressman Carlo Nograles nga patrabaho. Mao to nga karon ani ko diri nga ni-apply. Ono pag-apply ina ko wala dito mapakyas nga nadawat gid ko on the spot. Mao na ako nangandoy pug ko nga gusto na ko nga katrabaho ko. Daghan pa ang experience kay para nawa po ko plano po sa kinabuhi nga maka-abroad ko. Muna karon nanadyo ko ikakuan sa pamilya na ko nga ikabuhi. Muna ako ko pasalamat sa job fair ni Congressman Carlo Nograles. Ngayon di ko daghang salamat kang Congressman Carlo Nograles. Kay karon nadawat ko og isa ka laborer sa Makati. Ako si Silvestre Dobles Jr. Nanadyo ko kay